Hi mga kalabs! Hello. Maganda po yung view dito. So, makikita nyo yan mamaya. Bago kami tumayo. Maganda po yung view at medyo malamig na ngayon. So mga kalabs, wala lang. Nandito lang kami, nagkwekwentuhan. Yan. At namamasyal. Pamaya-maya, uwi na kami. Sa ngayon, meet Belle. The Explorer at 74. Kung magka-interest kayong manood sa kanyang YouTube channel, shoutout sa kanya at kay Kamix. Yan, kay Kamix, kay Nora the Explorer, yung SG23 Kalabs. Diba? Yun yun? Oh, yun. Yeah. Supportahan niyo po yung mga small YouTuber like us. Nagtatry na malay mo maraming matulungan, hindi lang para sa personal naming buhay, Kasi kundi na-inspire kami dun sa ibang mga charity vlogger. Yes, Doon okay. ako na, kay Tigram, doon ako na-inspire sa kanya. okay Kuya Boy. Oo, kay Kuya ba at Tigram, yun. Yeah, Doon mga ako na- inspiring ano sila. Sila ang nakaka-inspire. Yeah, na simple lang, pero parang ang dami nilang natutulungan. So, hindi naman namin balak or Charity. to, kasi wala po kami, sabi ulitin ko ulit, wala po kaming panahon mag-charity. Kaya nga po may pa-live na lang ako para magpa-games kasi yun lang yung opportunity ko na makapag-reach out ng tao through also the sponsor. So yun po at nag-i-emote daw kami ngayon kasi si Belle, naalala niya yung kanyang Anak. Yes. So, bakit naalala yung anak mo, Belle? Kasi Pasko eh. Tuwing Pasko, yeah. wala, never ko siyang na mula nung, isang beses lang na mula nung, since birth, one time ko lang na sa kanya ng Pasko. New Year, ngayong last year. Sa New Year, umuwi ka last year. Oo, para sa birthday niya. Oo, ako umuwi last year, December naman. At alam ko last year, kahapon ako umuwi. Kakon ka mo. Parang ganun. Oo, parang kasi may memories, Katawag ka parang lang, kailan lang yung pag-uwi ko, pero 1 year na pala. Nawakan yung buhok ko. So, yan siya. At, kung isipin mo, parang ang bilis na lang, no? Oo. Tapos uwi na naman ako. Tapos uwi na naman siya. Itatanungin kita, if ever matuloy yung July, are you going home? No, kasi graduation din niya ng May. Baka kauwi ako niyan, hindi na pwede. Baka last uwi ko na So, ibig niyang, sabihin, wala ka sa meet and greet? Wala. Kasi kauwi ko ngayon, tapos uwi ako sa December, magagalit na si Amo, ha? You always go. Ayan nga. Ang mahal ng pasahe. Iniisip ko yun. Sabi ko, pustahan tayo, hindi lahat makakarating. Oo. Pero mostly, nang nasa ibang bansa. Yung nasaan doon? Yeah. Ikaw nasa ibang bansa ka doon. Oo. Nasa ibang part na Hong Kong lang. Nasa Doon lang sa magkapit-bahay lang yung place namin. Hindi, malayo yung place ni nasa dulo, sa pinakadulo, sa dulo ng dulo, Chunmun. Chunmun. Ako nasa Hong Kong side lang ako, nasa city. Tatawid lang siya. Tatawid lang ako konti ng dagat. Yeah, pero ako Sa tunnel. Siya, lalakbay pa ng malayo. Yeah. Pero train din, Chunmun may train. Yeah, train. So, dati walang doon eh. Walang train doon, nung 1990s. Kasi 96 pa ako dito, nakapunta ko doon, wala, kahit dun sa Hanggaw, Oo. wala pa siyang mga train. So, yun nga, ilang taon na ulit si Belle dito. Nag-start ako, dumating na ako 1996, 23 ko lang, no. Tapos, nag-forgood ako 2003. Ilang years ka sa Pinas? Ako, tapos 2000, nanganak ako, nung nag-forgood, nanganak 2007, bumalik ako dahil nga, iba na talaga, kailangan bumalik. May trabaho ang asawa ko, pero simple, misunderstanding, may kanya-kanyang pera niya, espera lang niya, pera ko, espera namin dalawa. Kaya, kasi dapat pala pag mag-asawa ka, kilalanin mo yung maging asawa mo. Bakit? Kasi hindi ko siya masyado eh. Hindi, I mean, Yung background niya importante, family background. Tapos kahit na sabihin natin professional, kasi siya, mataas. Ang taas na expectation ko kasi teacher siya, tapos church goer. parang narinig ko ng istoryang ganyan. Hindi lang bago sa tulpo din. Ganyan. Kasi pag hindi mo kilala
yung tao pag hindi mo nakasama. Iba talaga pag Diba? nakakasama mo na sa bahay. Oo. Tsaka hindi talaga maganda yung nakilala mo lang love at first sight or parang infatuation lang yun, ano? Kasi, Parang sinasabi mo na sa akin, hindi, patuloy lang. hindi, kasi kailangan mo kasing kilalanin siya. Kung sa Oo, sugar hindi pa, dapat, hindi mo muna agad kasi nakita mong, I mean, parang sa asukal na ang tagal nang hindi binuksan. Oo. Di ba parang, kala mo, maganda i-refine pa mo rin talaga siya. oo. Maganda. Pero pag binuksan mo siya, matigas na pala. Oo. So, napeki ka. Napiki. Kaya, don't judge the book by its cover. Hindi. Alam mo, ang taas ng expectation ko kasi siya, doctorate na siya. Ah, okay. Oo, tapos hindi, nag-boyfriend kami, gano'n. Pero nung boyfriend ko siya, hindi kami masyadong nag-date kasi mga strict ng mga kuya ko. Wala ako ibang ano. Tapos, nung Pero andito na ako ang sa Hong galing, Kong, nanligaw wala, siya hindi sa'yo? nanligaw siya, through love letter. Uso pang love letter noon. Ay, oo. Hindi pa uso yung text, 1990s. Na-receive ako niyan isang beses lang. Oo, ang haba ng love letter kasi maestro. Ang ganda. Oo, tapos ang ganda lang sinasabi. Tapos yung pink, yung ano, Alam na. yung ano, sulatan, ang bango-bango. Oo, Ay, stationary. Yun, stationary. Eh? Yun, na-inlove ako doon, pero hindi ako na-inlove sa mukha niya. Kasi sabi ko, pagkat hindi siya gwapo, basta ma-stroke, kasi responsible na yun. Oo, Mabuhay kasi na ako. teacher na. Oo, Yun ang tapos, inisip mo. ano siya, ano pa siya sa church, member siya. Oo. Eh, ayun, pero ano kami, Church goer oo, siya. hindi naman siya, hindi kami nag-out, lalabas ka. Pero hindi yung ibang mag-boyfriend na maglalabas talaga, at least na may date talaga. Eh, sa amin, maglumabas kami. Kasama namin yung mga friends niya, mga estudyante, Oo. mga Oo. boys. Eh, siya Mga boys. mga boys. Tapos siya noon is masteral na siya, masteral degree na. Bukayuin ko na sila. kaya wala. Kaya wala. Hindi ko, ako noon, wala akong ka-experience yung mga ganyan na hindi ko alam na may something pala May sa ano kanya. pala, Oo. Tapos, nung Hindi nag-upload siya na ako, straight. Oo, hindi siya straight. Yeah, Nung dumating na siya na ako ng Hong Kong, may sumulat. Sabi ko, parang, uso pag airmail noon, sulat. Mhm. Pag sinisilip ko sa mailbox, may sulat na airmail. Alam ko, ako na yun, sa akin. Atas. Oo, sabi ko, ba't parang kilala ko yung sulat nito kamay? Tinignan ko talaga doon sa signature sa last na. Hindi ko na tinignan doon sa taas, doon sa last. Hindi mo na binasa. Hindi ko na binasak sa ganito. Sa kanya, ako, wala akong boyfriend na 20 ano ako noon. Kinilig siya. Kinilig ako, yun ang story ng boy. Ay, okay lang ba? Nakinig ka sa story ko? Hindi Oo. boring? Hindi. Oh, tapos Kasi may ano? love letter. Yung love letter nga, tapos ko, ang ganda ng sulat, ang lalalim ng English. Binabasa ko pa sa dictionary, anong meaning nung may Oo, kasi para mas maintindihan Oo, mo. kasi malalim talaga yung English niya, yung mga word na iba. Kaya sabi ko lang, mag-asawa na daw, magpakasal na daw kami. Tapos kasi after 7 years, kasi Ibig sabihin 7 years kayo nagjawa. hindi, 1 year lang sa Pilipinas, nag-abroad na ako. Hindi, ibig sabihin jawa na Oo, nagliligawan. Oo, pero yun, on and off lang, na wala talagang, hindi, kasi pag magpasyal kami, kasama niya yung mga Mga bride estudyante niya, na. estudyante. Oo. Tapos pagdating ko ng Hong Kong, sabi niya, mag-asawa na tayo, year 1999 to 2000 na yun. Sige na, sabi niya, may bahay na ako, may trabaho, mabubuhay na kita, ganun. Di ako naman, walang boyfriend, nagmadali ako. May 27 years old, hindi ko Yari. kilala yung Tapos, doon, bigla, umuwi ako 2000, pakasal kami. After 1 month, balik ako ng Hong Kong. After 1 month, mga hearsays na nadadinig ako. Nagsisilos na ako. Away na kami. Away hanggang nagsiselos na siya kasi jawa, asawa na nga niya. Oo, kasi hindi na umuwi ng bahay. Oo, kasi laging sabi naman niya, ba't ako uwi ng maaga? Wala ka naman doon. Wala naman ako doon. Ang ginawa ko, nag-break contract ako. Ang Ibig ganda ng sabihin, trabaho kabado ko. pala kami pagka dapat pag nag-asawa ka, dapat nandun ka sa Andun ka bahay. talaga. At saka kilalanin, bago ka magpakasal, kilalanin mo muna. Teka lang, kasi eto Hindi ko kasi siya kilala talaga. Oo nga. I mean, kilalanin in what way? Na, Mas maano pa nga sa'yo, alam mo yung ugali ni oo kami. Kasi nakikita mo dun sa TV. Ako hindi ko siya. Ay, oo, kasi hindi kayo nag-ever nag-ano. Oo, kasi kahit Yeah. family background niya, hindi. Kasi malayo yung place nila at saka nagpunta lang siya sa May- lugar namin. Dahil Oo, para magturo. siya, bali part-time ng mga preschool noon. Dahil kapatid ko noon nagmungguloid, yung bunso namin is pinaaral namin. Parang preschool. Yun, doon kami Oo, nakita. Yun, nung
Umuwi ako kasi nag-break contract ako. Para i-save namin yung marriage namin. Kasi sabi niya, oo, maghiwalay na syempre, daw kami. oo. Silos ako ng silos, ganun. Tapos, Kasi daw, paano daw siya wala ka uwi, bang wala ano ako. sa ulo mo? Wala, hindi ako ano. Tapos yun, Bulbunan. umuwi na ako. Wala akong ano sa bunbunan. At Na umuwi ako, pagdating ko, nag-break contract. Wala, makipaghiwalay na siya sa akin. Di bagong kasal kami. Oo. Pwede ba yun? Kasi ayaw niya nga tinapakialaman siya. Siyempre, ang mindset ko kasi, yung prinsipyo ko, parang, di Hindi, ba pagkasal parang na kayo? pwede niyong pag-usapan yun eh. Kaya nga kayo Oo. pinasal eh. Ayaw niya, gusto niya maghiwalay na kami. Kasi iba pala yung gusto niya. Akala ko babae siya. Ay, may babae. May... Babae siya! Akala ko may babae siya. Babae talaga siya! Hindi, akala ko, wag na lang natin yung personality niya. Wag na lang kasi mamaya mapanood. Oo, yun. Tapos nagkaanak lang dahil gusto ko nga baka masave pa yung marriage kasi may Oo, anak. true may, Oo. true the door. Kaya sabi ko, Lord, kung ano, gumawa akong paraan. Nagpa-doktor talaga ako, minom ng gamot sa OB-GYN. So, nabuntis ako. Sabi ko, ito na siguro kasi kasi sabi niya, wala naman siyang anak, ba't siya uwi ng maaga? Dati sabi niya, wala naman asawa, ba't ako uwi ng maaga? Umuwi ako, sabi naman niya, wala akong anak. Doon nagkabuntis So, na ibig ako. sabihin parang gumawa siya ng mga way na, kunyari, ganun yan. Tapos hindi siya nagbibigay ng sahod, ganun. So, yung dinadala yung pera niya. Yun ang ano ko kay ako naman para lang siya, sige ako bili ng mga pagkain namin, ganun. Kasi gusto mo masave yung ano. Marriage namin kasi nga ang ano ko kasi, 'di ba, dito sa Chinese pag yung mga mag-asawa uwi agad sa bahay, walang lakwat sa Wala. ganun yung inaano ko expectation ko sa kanya. Na pagdating galing opisina, school, uwi ng bahay. Iuwi siya pag tapos na yung papasok niya sana 1:30 kasi pang morning shift siya. Uwi siya kumisang hapon na, gabi na. Ako lang isabay, kararating ko galing Hong Kong, kakupupugod ko. Naghanap ako ng atensyon. Ayun, sa madaling salita, nabuntis. Away kami ng away. Nanganak ako sa balutan. Sa balutan ako kasi lagi kami nag-aaway. O kasi tapos buntis ka pa. Buntis ako, hindi. Wala siyang pakialam sa akin. Tapos bati-away kami hanggang nag-anak na ako. Nanganak ako, naghiwalay kami. Oo, ano pa lang, yung anak ko na 2 months at 2 weeks old, ay hindi niya ako pinapansin. Umuwi ako ng bukid noon, kasama ko yung anak ko, kumuha ako ng taxi, ako lang mag-isa. Ganun kanya natiis. Wala siyang pakialam. Kaya nga, lumaki yung anak ko, tapos nagkaanak kami ng pangalawa, dahil maghiwalay kami, tapos Nagbalikan kayo. nagbalikan Paano kami, biglang Paano kayo nagkabalikan after naghiwalay kami. Tapos yung anak ko kasi, pag nagkakakita siya ng medyo kalbo, papa, sabi niya, papa. So gusto kong ibalik, yung mabuo. So ikaw yung kasi umanap papa. ng koneksyon? Hindi, kasi nag-file ako ng case sa korte ng battered wife. Ay, okay. Battered So wife. maano yung trabaho Wala pang niya bawsi noon, oo. Masisira yun di ba? Oo, tapos yun, ako ng battered wife, sa korte na noon. Hindi ko alam na pagdating sa korte, yun pala kayo muna. Pag-usapin. Pumirma agad ako, hindi ko alam na, kasi mahal ko siya kahit ganun siya. Parang pag-usapin kayo, okay kayo, pag okay naman, magpirmahan kayo na okay kayo, okay na, gano'n. Di yun, pinatawag, niya, nagsuri. Yung attorney niya, ang attorney ko naman, napanganga. Kasi pumirma ka nga bigla. Wala kong alam na ganun pala, na dapat pala pag muna kayo. O doon, akala ko, susundin niya kami sa bahay. Alam mo, hindi pa rin kanyang sinundo. Pero yung pamilya ko, ayaw nilang ganun gawin ko kasi battered wife nga ako, nasaktan ako, sinaktan ako, emotionally, physically, economically, wala talaga. Wala, oo. Ayun, kami na lang umuwi ng anak ko sa bahay namin sa city. Doon na sa asawa mo? Oo, yun, tamang-tama, nakargahan agad ako. Kasi matagal kayong, ilang taong kayo naghiwalay? Mga more than 1 year. Kasi, at least matagal din, dahil sa bata din pumayag na rin siya. Ako. Pero pumayag na rin nung dandong ka. Oo, tapos lagi niya sinasabi na kailan ka pupunta, pero parang hindi ko nakita yung sincerity niya na uwi kami. Parang ang inanon lang niya na ma-absorb yung kaso. Oo, kasi mawawalan siya ng trabaho Oo. Tapos yun, nagkaanak na, nabuntis, tapos away na naman kami. Sa balutan, uwi na naman kami. Hanggang sa... Sakit siguro ng ulo ng nanay mo sa'yo, no? Umiyak siya. Kasi nasasaktan siya. Hindi dahil nasasaktan siya kasi parang hanggang kailan ka susuko. Kasi siya kasi manok niya yun Kasi akala niya kasi mabait. Kasi nga, future ng anak ko. Tapos hindi,
siyempre matalino, ganun. Tapos nagsisi siya dahil Anong sa teacher sobrang ng anak strict. mo? Teacher ng kapatid pala namin na ano yung youngest. Tapos yun, hanggang lumaki yung anak ko. Paghiwalay kami, yung anak kong lalaki, lumaki, nakita na yung talagang, yung parang, kasi umalis na ako ng ano naghiwalay kami, yung anak kong babae, nasa kanya, sa kanya sumama kasi doon lumaki. Oo. 6 months old pa. Kayo sumama. Tapos yung anak kong lalaki naman, sa akin sumama kasi makamama yun eh. Tapos, After bumalik ako ng Hong Kong 2015, ang anak ko nasa amin, nasa papa ko, mama, yung sa Bukidnon. Tapos pararating ko na Hong Kong, mga July, August, kinuha birthday ng anak ko, 10 years old niya. Kinuha niya sa Bukidnon. Hindi siya napaala, parang kinidnap niya. Oh, hindi siya napaala paano sa niya mama ko. nakuha? Nag-utos siya ng pinsan din namin na Parang sunduin Oo, doon. kasi birthday niya yun eh. Ano daw, isasama lang niya para mag-shopping. Ang ginawa, dinala niya sa city. Oo, to. Oo. Tapos yun, yung anak ko, wala na. Ako dito, nagwawala na ako kasi hindi na nila nakita, hindi na mo. Yung Tapos yung palaki andun nun palaki nga. nun niya. Isa na nagpaalam lang siya. Ayun, pwede ng kasuhan talaga, no? Pero oo, kaya lang, pero yung parents at mga kapatid ko, ayaw nila ng gulo. Kasi tatay din siya eh, may karapatan din siya sa bata. Kaya lang dapat pinapaalam lang niya. May laban ka pa rin. Oo, pero ako dito, para kung na ano, dahil nga yung anak ko ayaw na. Ayaw kasi nandito ka sa Hong Kong. Walang magawa. Ang hirap ng ganun, no? Yung nasa ibang bansa ka. Tapos, Hanggang lumaki yung anak ko, na nag-aaway, nagtatalo silang papa niya, dahil close nga yung papa niya sa akin. Tapos siya, tumitigasin yung ulo, dahil nga kasi nakikita niyo yung sitwasyon, minsan ayaw makinig sa tatay niya. Na-addict siya noon ng yung computer noon na ano yun, yung laro. Ano yung laro yung noon? games. Oo, yung games. Oo. Kumisa sinasaraduan na niya ang pinto. Pero nasa harap lang yung ano, yung computer siya. Pag hindi siya ano, hindi niya pinapapasok sa gabi. Yung papa niya? Yung bata, hindi niya pinapasok kasi naglalaro ng ano yun, yung laro ng computer na uso, no? Yung ano doon? Na nga yun eh. Di ba may yumaman din? Oo, yun, ganun ang laro niya. Tapos hanggang lumaki nang nakapag-girlfriend siya. Tapos, Nakita niya yung attention doon, yung attention na hinahanap niya Hindi doon sa nakita girlfriend niya sa girlfriend niya, oo. Doon niya nakita. Tapos, Tapos sabi niya, ma, buti pa sila, ano, kasi kahit mahirap sila, happy Sama-sama family, sila. happy family daw. Sa akin, nasaktan ako kasi gusto ko man buuhin. Oh, wala ta. Wala, kasi yung tatay niya talagang ayaw sa akin eh. Ako Oo, talaga wala. pinus niya eh. Sabi niya, patay ka na, dagal. At taga, grabe Kasi pinaglaban sayang ko. yung kasal eh. Parang Yung pinaglaban ko talaga siya, pero ayaw niya sa akin. Wala lang hanggang ngayon. Wala pa rin naman siya asawa, di ba? Wala, kasi ayaw naman niya ng babae eh. Kaya nga. Wala. Tapos yun, yung anak ko is parang na-depress siya dahil yung girlfriend niya is, bata pa siya eh. Hindi ko sana kinonsente. Pero nakikita ko parang na-inspired siya, na happy siya. Oo, pero hinayaan ang ko na lang, hirap, pero ang hirap lang. binitawan siya. Binatawan siya ng ano, nalaman niya na may ibang girlfriend yung ano, girlfriend niya. Parang nag-ano siya na sabi niya, May ibang lalaking girlfriend niya o Oo. may ibang babae yung girlfriend? yung girlfriend ng anak ko is 16 years old pala yung anak ko. May ibang lalaki? Oo, ginawa niyang mundo yung anak ko. Yung girlfriend niya. Oo, yung girlfriend niya, ginawa niyang mundo niya. Kaya Oo. nung nasira yung mundo niya, Yun siya, sabi Yun niya, yung ma, nag-start." kailan ko, gusto siya, ma, kailan ako uwi ng, ano, gusto ko umuwi doon sa kay Lolo, sa side ko. Kasi doon niya na-feel yung love talaga, yung love, mahal siya ng mga pamilya ko, sabi niya. Sabi ko, paano pa nak, yung pasukan pa, February, April, ano na sana niya, moving up. oo nga. Oo, tapos sabi niya, kasi ano, marami akong problema. Sinabi, hindi ko alam na ano pala siya. Sabi niya may problema daw siya. Sabi ko, nak, may problema ka. Mas malala yung problema ko. Bata ka pa eh. Sabi ko, mag-isip ka na ng ganyan. Sabi ko, pagod na ako. Huwag ka nga mag-ano, ganyan. Mas marami akong problema. Ginanon ko. Akala ko, hindi seryoso. Yun pala, nag-away na silang girlfriend niya. Tapos sabi na niyang girlfriend niya, sabi niya, pumunta ka dito sa bahay. May inutosan pa siyang bata. Kung hindi ka pupunta sa bahay, magpapakamatay ako. Tapos yun, Sinabihan niya yung girlfriend niya. oo, tapos sinabi na naman ng bata yung Yung babae, ng bata na sige sabihin mo sa kanya magpakamatay siya, wala akong pakialam. Yung anak ko, hinanap niya yung isang kahit best friend na din, kapitbahay nila. Punta sila ng bahay, mag-invite niya, nakakain na sila ng fried rice doon, pakainin niya. Yun pala, Yun ang intention niya. mag-prank na lang, takutin niya yung girlfriend niya. Oo. Pero, Sa akin, sabi niya, ma, kailan ako
uuwi. Yun pala, magpapakomfort siya sa akin. Sabi ko, wag ka munang umuwi kasi may pasukan pa. Diyan ka muna. Sabi niya, ayoko naman, pagod na ako. Sabi niya, wag ka nga ganyan siya. Sorry ma, sabi niya. Sabi ko, may problema ka, may problema din ako. Sabi ko, hindi ko mga kaya. Oo, Dapat makinig ka. hindi ako nakinig. Kaya yun ang lesson na talaga pag yung mga anak natin, pag may makiramdam tayo eh. Hindi natin alam na depressed na pala siya. Tapos yung family background, yung sa amin na mag-family, hindi niya maano ba yung broken family. Tapos sabi, ma, sorry ma, ito na yung last message ko sa'yo, sabi niya. Tapos nag-send siya ng picture. Kasi bago ako umalis ng Hong Kong, alam mo, ayaw niya akong paalisin eh. Nakatalikod ako, nagkukuha ng sampay mga alas 6 ng gabi. Bigla siya, umuna sa likod ko, mga 10 years old siya noon. Sabi niya, ma, wag ka na umalis. Sabi niya, kasama tayo, wag mo akong iwan. Noon parang ako ba, akala ko hindi siya seryoso. Yun pala, ayaw, kahit nang baby pa siya. Ayaw niya talaga. O kahit na maligo lang ako, ayaw niya talaga umawalay sa ko kasi makamama siya. Tapos, ayaw, sabi niya, ma, wag ka nang umalis. Magsama tayo, sabi ko, mo kung iwanan. Kasi Kailangan yun. kailangan talaga, sabi ko, wala tayong na, kasi naubos yung pera ko. Yung papa niya, hindi na nagbibigay ng suporta. Kaya, Pero kung hinabol mo sana alam mo, kung kasi nagkurtihan na kami ayoko nang kasi nakulong siya talaga. Oo Dahil lang nga. sa bata, kasi nagpail ako ng kiss ng pangalawa. Dahil lang sa bata, inatras ko. Nakulong talaga siya ng 1 week, nakapagpiansa siya. Yun, sabi niya, ma, sorry, last message ko na to sa iyo. Sabi niya, yung picture siya niya. Tapos kinunta ko na yung papa niya, nakablock ako. Yung mga kapatid, kasi sa papa niya nakatira siya, di ba? Oo, nakatira sa papa. Sabi ko, kinukontak ko, nakablock ako. Kinukontak ko yung mga co-teachers niya. Hindi sinasagot yung message ko. Tinawagan ko yung niya, girlfriend niya. Sabi, tingnan mo nga si Ardos, baka anong nangyari. Kasi ganun din. Okay naman, nag-usap kami. Sabi niya, okay naman tita, nag-usap kami. Sabi niya, yun pala may Hindi niya pinuntahan. Hindi niya pinuntahan. May kasama yung anak ko. Magpa-prank lang sana, takutin at i-post nila sa Facebook. Na dala-dala niya yung kadina ng aso, tali ng aso, yung chihuahua na ilaga. Pagdating daw nila doon, kasama niyang friend niya, kasi in-invite niya na, doon tayo sa bahay, kakain, ganon. Feeling ko intention niya. Intention din niya, pero may kasama siya eh. Siya ang taga-video yung kasama niya. Parang, intention lang, kunyari, parang ipakita niya sa Ipakita lang, girlfriend. pero parang, tapos, kasi kung hindi namin nakita yung video, kasi dinilit ng friend niya, tapos na-retrieve nila sa cellphone na, Teka lang, dalawa pa lang video. paanong istorya? Sabi, di ba, pagdating nila doon sa bahay, hindi siya kumain na, pero may nakita daw na fried rice. Tapos, ang ginawa doon, magpa-prank sila ba, yung cellphone nila kay doon sa bintana banda. Tapos, sige na, okay na, ganun, umakit na yung anak ko. Pero hindi ko masyado tininan yung video kasi hindi ko kaya eh. Hindi ko kaya talaga, nasilip ko lang. Pag ganun, tapos, wala pa, sabi niya, pinindot ulit yung video, camera. Ni-record ulit. Yung alak mo ay nag-video? Hindi, O yung kaibigan niya. Ang dami upuan sa gilid. O kung pwede pa niya parang kunyari lang, oo. prank na nila, tapos i-video na, ipopost sa Facebook. Pero marami upuan. Marami upuan, may lamisa. Kung gusto i-save yung anak ko, masisave talaga. Ano nga? Ang ginawa nun, ayun, ang nakita ko sa yung kadina, nakaganon sa nilak na niya yung ng kadina. Oo, Nilak yung niya sa- padlock? Oo, Yung padlock? di ba may ganon siya? Ay, bakit yun? Kahit anong gawin, di mapuputol yun. Inano niya sa kisame, tapos yun, ginanon. Tapos yung kasama niya, okay na, sumisilip pa siya sa camera. Yung kasama niya, hindi niya alam. Tapos nakat na, tapos nung pangalawang video is, ginaganon niya, pag ganon niya, sinipa niya yung upuan, nalak na yung Sinipa ng anak mo? Oo, kasi prank nga lang yung gagawin siguro nila. Kasi kampante siya, natutulungan siya ng kasama niya, kasi nga yung kasama niya. Nakita sa video. Tapos nung na sinipa na niya, gumaganon siya, nag-struggle siya. Tapos, anong Parang gusto kaibigan niya? kinat na yung kamera, wala na, tapos yun. Ay, kinat? Oo, yung kamera naputol na. Kung ako yun,
frankly, hindi ako, wala akong pakialam sa video. Oo. Kukuha ko ng upuan para iligtas kita. Oo, pero iwan ko anong nangyari. Bakit niya in-stop? Oo, tapos alam mo, yung anak ko talaga nag-struggle siya gumagano Hindi kita siya sa video. Oo, nakanon ko, sumigaw ako, nung nakita ko, hindi ko na tinignan O ulit. kasi nung nakita mo parang tumumba na yung upuan, Parang nasipa hindi mo niya, na kaya. tapos Oo. kinukuha niya ulit yung upuan. O, parang tinatry niya. Madulas yung upuan, yung sahig, tumatakbo yung upuan, nagmo-move. Kasi Di kung gumagano tinulungan na siya, kung oo. tinulungan siya, mas... Nasave siya. Kasi, at malakman yon. Oo, may Nakatayo upuan. siya. Oo. Yun ang miss na, tapos alam mo, Dito nanuboy ko yung ibigan niya. Oo. Isip ko daw. hindi, iba-iba yung niya. Kaya pa-imbestigahan sana namin. Sabi ng DSWD, 16 years old, underage, hindi daw pwede imbestigahan. Tapos marami nang nakakita, mga kapitbahay, nakikita nila yung anak ko, gumagano na daw, hindi nila tinanggal. Alam mo, grabe yung sakit noon. Hindi ko, kahit ngayon, nagpa-plus kaya sa isip ko na na ganun ang nangyari. Ang haba na ng natin, isang oras na, 25 minutes na. Ayoko isipin. Oo, nagpa-plus siya. Kaya So yan mga kalab, sorry. sakit. Mahirap po talaga as a OFW na malayo sa mga anak. Kung may pinagdadaanan. as a single mom na may mga anak sa Pinas na walang, although may mga kasama sila, pero iba pa rin po yung sabi nga, nandun yung magulang. So, pero kasi kailangan nga ng magulang na dahil single nga kami, kailangan namin umalis para sa kanila. Kaya ang dito is kailangan matapang ka no? Kailangan matapang ka, kaya mo hamunin lahat ng nangyayari sa buhay mo kasi nandito ka Pakinggan, at saka pakinggan yung ng anak, Ako, makiramdam sa tayo. totoo lang ako. Makiramdam tayo talaga. Oo. Although may advices ako sinasabi, pero bigat sa kalooban. Sa akin kasi noon, ang init ang ulo ko noon Mainit Oo, kasi may parang wala- nag-anoan kami ng kapatid ko, tapos Hindi, at the end of the call, at the end of talking, lagi lang ang sagot mo is, mas marami ang problema sa'yo. Oo, yun. Tapos yun, hindi, sorry ma, sabi niya, hindi ko na kaya, sabi niya, gusto ko na mapahinga. Kung dapat sinabi mo na Doon ako na alarma, kasi hindi ko na Oh, siya hindi makontak. dapat. Hindi ko na, sabi ko, nakuha mong gawin yan, sabi ko, hindi ko na siya makontak. After mga 9 something, 9:30 ba yun, or 10 o'clock. Pagka 11:30 o 11, may message ng kapatid niya, ma, ang daming na ang haba ng si kuya nagbigti, nagpakamatay. Alam mo noon, gusto ko umiyak, hindi ako makaiyak noon Walang luha, gusto ko umiyak, tapos tawag ako sa amin. Doon lang ako, yung anak ko, yun lang. Tapos pagdating, buhapon, magpipray ako, hindi ko alam gusto ko umiyak, walang luha. Hindi. After nung nalaman ba ng amo mo? Pagkagabi na, hindi ko talaga sila minisits muna kasi akala ko ma-okay pa yung anak ko Kasi dinala sa public hospital. Tapos Sino nagputol nung mga tao din, may pumunta na doon, yung guard sa school, pinunta nila. Pero more than 30 minutes na siya nakahang, na wala na oxygen sa utak Wala niya. na. Kasi Wala hindi na siya oxygen. gumalaw, di ba? Oo, hindi, gumaganon pa daw nung kinuha. Wala na, parang niya na. Yung oxygen, abusan na siya ng oxygen sa utak. Once pala pag naubusan ng oxygen sa mahaba na yung 25 minutes o 20 minutes Sabi. More than 20-30 minutes na siya nakahang. Ang dami ng tao nakapalibot sa kanya, tinitingnan lang siya. Ang sakit noon. Kaya sabi ng anak ko, Hindi ba "Ma." sinampal yung ama niya ngayon? Nakita niyo yun? Hindi, ang sabi daw ng ama, sino to? Nakaway ka ng girlfriend niya. Ang babae, anong issue na to? Sabi niya, parang masyak din siya. Tapos yun, dinala sa public hospital. Nung Wala na, nalaman dead ng on mga kapatid arrival. kung hindi pa, ang pa daw ng luha niya nung dinala sa hospital. Pero sabi na, gumagano pa daw yung dibdib niya. Tapos, Hindi na kayang i-revive kasi ng oxygen. sa public no? hospital kulang yung nila Yung ganun lang, ginaganon lang sa kamay. Hindi, Kaya ano na yun oo. Kung talagang will pa ni Lord na mabuhay, mabuhay pa sa atin. Wala na oxygen more than 30 minutes na siya. Kaya dinala sa private hospital. Sabi ko sa amo ko ganun. Ang nangyari, mga gabi na, alas 7. Hindi pa ako, yun lang, naiyak ako. Pero nung yung sabi ng, plano mo, uwi ka, sabi ng amo ko. Tawagan ko yung anak ko. Kasi hindi pa nga kami nakausap ng papa niya. Dahil nga Wala akong pakialam sa akin as a mother.
kung ganun, wala akong pakialam sinong imi-meet up ko, mahalaga makarating ako sa anak ko. Tapos ang ano, kasi blanco ng utak kung anong gagawin ko noon eh. Sabi na amo ko, no, uwi ka. Tinawagan ko yung anak ko, kinausap ko yung papa niya. Sabi ng papa niya, igaral ka lang yung boses. Sabi niya, kung gusto ko mo daw makitang buhay ang anak mo, umuwi ka. Sabi niya, kasi machine na lang, lalaki. oo, machine na lang pala ang gumagana, ang papapump ng puso niya. Dahil nga, bata pa siya, so lumalaban pa yung puso niya. Pero actually, gamot na lang ang Hindi, I mean, nagpapano ng buhay sa kanya. ibig sabihin, nire-revive siya. Nire-revive siya, dinala niya sa private hospital kasi may mga ICU, may malaking mga machina doon. Yun. Kaya, oo ga. Ay, Tapos, yun. Nung sinabi ko kay amo na ganun yung nangyari sa anak ko, pwede nang kung gusto ko daw makitang buhay, uwi ako. Alam mo, doon na nag-start. i-stop na po namin kasi 30 minutes na siya. So, Mamaya na naman. ganun na lang po muna, next time na lang ulit. So, kasi madamdamin yung tagpo. So, mga kalabs, abangan nyo po yung susunod na video namin next time. At siguro sa pagbabalik na ni Ate Bel, at mas marami pa tayong malalaman tungkol paano niya na-survive yung ganung pakiramdam as a mother. Yun lang po mga kalabs. See you and God bless. Gusto ko tong putulin para at least medyo kalmado na. Salamat po mga kalabs. Yeah. Bumabalik yung trauma habang Yes. nakikinto ako. Kaya nga, wag na. Mahinginig ako. Stop na and ayoko rin maisip yan. Thank you po sa makikinig at manonood. God bless. Jesus loves you. Bye. Bye.